May playoff series na naging controversial agad dahil sa mga tawagan ng referee. Yung una, Sixers at Knicks. Sa last 27 seconds, in-inbound ng Philadelphia ang bola. After to, ng 3-point shot ni Bronson. Na double team nun si Maxey, nahila ni Bronson yung jersey, hindi tinawagan ng foul. Pero base sa last 2 minutes report, dapat foul yun. Hanggang nag-fumble pa si Maxey at nakuha ni Josh Hart yung bola. Sa sequence din na yon, merong contact na base sa L2M report, dapat foul din. Dahil nagkaroon ng contact sa pagitan nitong si Maxey at si Josh Hart na nagresulta na mapunta sa Knicks ang bola at nakapuntos ulit at resulta nun panalo para sa New York. Malulusutan kasi ng referee yun. Sasabihin lang nila live play, mahirap tumawag ng foul or magbigay ng desisyon. Pero yung isa talaga na reklamo doon, yung humingi ng timeout si Coach Nick Nurse, inignore siya ng referee. Ito yung i-inbound pa lang ni Lowry yung bola. Yung pangalawa, nung bumagsak si Maxey, humingi ulit ng timeout si Nick Nurse. Hindi ulit siya binigyan. Yung ikalawa, pwede pang lusutan ng referee yun. Sasabihin lang nilang walang may control ng bola noon dahil nag-fumble si Maxey. Pero yung unang humingi ng timeout si Coach Nick Nurse na hindi siya pinigbigyan dahil wala pa sa play yun ang walang lusot ng referee. Kahit si Joel Embiid sinabi sa interview na halos malungkot na naman at nakatakip yung muka, ilang beses siyang humingi ng timeout sa referee, hindi binigay. So clear pang nasa kanila ang possession nun. Wala din kasing magandang play nun ang Philadelphia para mai-inbound yung bola. Yung foul, hindi kasi maiiwasan yun. Lagi naman sinasabing sa isang live play, lalo na kung mainit ang game, may mamimintis ka talaga. Sinabi din sa last 2 minutes report, dapat binigyan ng mga referee ng timeout si Coach Nick Nurse. Ang Sixers nag-file ulit ng reklamo sa NBA regarding dun sa dalawang naging isyong tawag. Yung isa naman doon, yung Lakers versus Nuggets, inamin ng mga referee na nagkamali sila sa tawag pero hindi yung inaakala ng mga fans. Ang nireklamo kasi doon yung foul ni MPJ kay D'Angelo na challenge ang Nuggets at nanalo sila. Hindi nangyari yon sa last 2 minutes kaya wala sa report. Ang inamin ng mga referee na nagkamali sila, dapat binigyan nila ng defensive 3 seconds si Nikola Jokic nung 1:53. Dahil matagal siya nung nasa loob ng paint. Yung foul kay D'Angelo Russell, di umano na overturn dahil sa tinatawag nilang marginal foul. Minsan nalilito na rin ako at tinitingnan ko din sa rulebook, pero sa dami kasi ng rule ng NBA, hindi mo na alam kung alin doon. Yung marginal contact or foul, nilagay ng NBA yon ng 2021 season pa. So ako magbabase na lang ako sa rule nila. So sa tingin nyo, foul ba talaga or hindi? Dahil sa rule, base yun sa James Harden at Trae Young rule na mga pasabit effect para makakuha ng foul at free throws. Nilagay ang rule na yan dahil sa hiling na rin ng mga fans patungkol na rin kina James Harden at Trae Young na laging nasa free throw area. Ang pinaka-common na hindi natatawagan ng marginal foul, yung landing spot rule. Dahil, kung maalala nyo yung kay Devin Booker dati, humingi na lang sa kanya ng sorry yung mga referee after niyang matapakan yung paa nitong si Xavier Tillman dahil nasa landing spot niya. Kasama din doon yung may counting sipa kapag tumira ng jump shot. Hindi naman necessary pasabit. Ang tinatawag kasi nila doon basketball at non-basketball move. May contact naman nakitang sapul sa mukha si D'Angelo. Pero ang sinabi kasi nila ay marginal contact. Ibig sabihin, necessary ba yung contact na tumama dito kay D'Angelo or hindi? Nung pag-block ni MPJ ng bola, yung mga kamay or braso niya, yung angulo hindi na bago. Pababa pa rin, halos diretso. Kaya tatama talaga sa isang player, lalo na dito kay D'Angelo. Kaya tinawag nilang basketball move yun. May contact naman talaga at foul kung hindi challenge yun ng Denver Nuggets. Kaya habang nasa challenge, dadaanin yun sa rulebook nila ay may rule na marginal contact. Kaya nagulat si Reggie Miller na isa sa mga announcer o commentator ng game bakit tumawag ng challenge itong Denver Nuggets ay may contact naman talaga. Pero malamang merong may alam ng rule na yon sa bench ng Nuggets. Kaya nga sinabi ni Lebron noon, ano pang silbi ng replay center kung hindi naman ibibigay yung mga foul na dapat nandun. Pero dahil sa dami ng rule ng NBA, gagamitin yung mga rule na yon habang nasa replay or challenge. Based din dun sa foul ni D'Angelo,
May sequence din doon sa last 57 seconds na na-foul ni Lebron si Jamal Murray. Dapat challenge din ng Lakers yun para sa marginal foul dahil sa anggulo ni Lebron nasa basketball move, pero hindi ginawa ng coach nila. May contact pa rin yung kay MPJ dito kay D'Angelo dahil merong may alam ng rule dun sa Nuggets bench at challenge nila. Pwede nila kasing gamitin ang rule na yon para maiwasan yung foul na nangyari naman.